Hindi maipagkakaila ang matinding epekto ng Marawi siege noong 2017. Higit 300,000 ang na-displace, mahigit 1,000 ang namatay. 7 taon ang nakalipas, masasabing unti-unti nang nakakabangon ang ilang residente doon. Pero sabi ng Marawi LGU sa pagdinig ng Senado, problema pa rin ang hindi pagkakasama sa 64 na barangay sa Marawi Siege Victims Compensation Act of 2022. These 64 barangays were similarly affected as those 8 barangays defined as other affected areas enumerated in Section 3 of the Republic Act 11696. The definition by enumeration of other affected areas in this section did not qualify nor quantify the gravity of the damage caused by the Marawi siege. Therefore, by necessary implication, those barangays affected during the Marawi siege, regardless of the gravity and nature of the damage caused to them, fall to the definition of other affected areas. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, may ilang nagsabi na walang naitalang epekto sa kanila ang Marawi siege gaya ng pagnanakaw ng kanilang mga gamit habang lumilikas patungong evacuation center. Kaya naman kinwestiyon niya ang paggawa ng Post-Conflict Needs Assessment Report na siyang basihan sa pagtatakda ng mga lugar na bibigyan ng danyos. We can set parameters since these were not reported during the actual conduct of the post. They were not reported, sir. They were not reported. It was, the loss of properties, except, of course, those structures that had losses, those particularly the commercial centers or commercial establishments were reported, sir. The loss of properties. Sabi naman ng Marawi Compensation Board, mangailangan sila ng dagdag na logistical support. Ayon kasi sa batas, 32 barangay lang ang napabilang na bibigyan ng compensation. Diyan pa lang daw kulang na ang plantilla position nila. We need more manpower to be able to finish the 14,500 claimants that have filed in the Marawi Compensation Board. As of today, meron po kami 167 po na plantilla. Pero nangailangan pa po kami ng 82 additional job order. So ang katumbas po niyan ay more or less po mga 300 na po yung personnel namin para po sa 14,500. So kung dadagdagan po natin ang universe or population po na magpa-file, magkakaroon po ng amendment sigurado doon po siguro sa composition ng board. Madadagdagan po ang members ng board. Dahil ang kapasidad po namin ngayon ay para po dito sa 32 barangays. Nanawagan din ang ilang grupo na madaliin ang distribution ng compensation. Ayon kay Secretary Naser Pangandaman ng Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation, kailangan gawing mas simple ang proseso dahil hindi pwedeng maghintay ng 3 hanggang 5 taon ang mga benepisyaryo. Pinag-usapan din yan ng Ranao Rescue Team. We just urge the MCB and the other line agencies ma-fast track po 2,700 days later. What is there to celebrate October liberation after President Digong declared October when sana po this President, our dear President Excellency BBM, sana po yung napirmahan ni President Duterte ay carry on. Ito po siguro ang mag-unite kay Digong at BBM, itong Marawi. Assalamualaikum. Sinabi rin ni Pangandaman kailangan ng prudence o pag-iingat sa pag-amyenda ng batas dahil maaaring magkaroon ng claims na higit pa sa pinansyal na kapasidad ng gobyerno. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, PNC.